Kaugnay po sa Bagyong Karen, makakausap natin mula sa Pag-asa ang senior weather forecaster na si Ginoong Jory Lois. Magandang tanghali po, Ginoong Lois. Si PR Arcangel po ito. Magandang tanghali, Pia. Unang-una po, Ginoong Lois, pwede po ba malaman muna yung mga lugar na tutumbukin itong Bagyong Karen? Yung initial reports po, hindi raw po ito magla-landfall. Tama po ba ito? Yes, tama po yun. Ang inaasahan natin dito lang sa may karagatan, sa silangang bahagi ng Pilipinas, dadaan itong si Karen. At actually ngayon nga medyo may pagbagal siya dahil mayroong high pressure system na bumabara sa kanya. So inaasahan nga natin na yung pagtahak niya rito sa karagatan patungong Taiwan or Southern Japan ay medyo mabagal. Medyo mabagal po ito. Mga ilang araw kaya ito mananatili dito sa ating Philippine Area of Responsibility? Base po sa kanyang direction at speed ay maaaring 3 to 4 days siya rito sa Philippine Area of Responsibility. 3, ano ho yun, Ginoong Lois? 3 to... Tatlo po hanggang 4 na araw siya dito 4. sa PAR. Maring Saturday, lumabas na po siya ng PAR. Pero Ginoong Lois, napapansin po namin na parang bigla-biglaan yung pagbuhos ng malakas na ulan. Tsaka hindi naman siya gano'ng katagal, pero minsan umaabot ng 1 oras yung biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. May connection ho ba yung Bagyong Karen dito? Actually wala dahil malayo pa po itong si Bagyong Karen. Ang nakakaapekto nga talaga rito sa Southern Luzon kasama Metro Manila itong Intertropical Convergence Zone. At yun nga po, may mga nakikita tayong kaulapan dito sa West Philippine Sea o sa kanlurang karagatan ng Pilipinas na kung saan yan ang naging dahilan ng mga pag-ulan kaninang madaling araw o kagabi hanggang kaninang madaling araw. Nabanggit niyo po, di ba, malakas yung ulan kaninang madaling araw. Pero nitong mga nakaraang linggo, karaniwan po tuwing hapon o gabi yung pag-ulan. Ano ho ba yung dahilan nun? Sa pag-ulan ng... paghapon o gabi lamang. May mga araw kasi na hapon o gabi lang yung talagang malakas na ulan. Opo, Intertropical Convergence Zone pa rin ang culprit, kumbaga dahilan ng mga pag-ulan na yan. At kung titingnan din natin yung karakteristik ng Southwest Monsoon, ganyan din po yung karakter ng pag-ulan. Sa umaga uulan, sa hapon hindi na. Ilan ho pa ba yung inaasahang bagyong darating sa bansa sa taong ito? 3 to 4 ang inaasahan natin bagyo na maaaring mag-form dito or dumaan dito sa PAR. Hanggang December na po yon, Ginoong Jory? Hindi po. Sa buwan na ito? Po. Sa buwan lang po ng September. Pagdating po November, medyo mababa na. Okay. Nabanggit niyo po November, syempre malapit na po Pasko. Pag inisip natin kasi yung Burr month. So, kailan ho kaya papasok yung hangi-amihan, yung tinatawag po na simoy ng Pasko? Usually, last week ng October or November, dapat meron na pong amihan. Kaya lang, titingnan din po natin yung El Nino, maaari kasing ma-delay o kumbaga hindi makapenetrate ng gusto dito sa Pilipinas itong northeast monsoon dahil po magkakaroon ng westerly wind galing po sa may west dahil po sa El Nino. Alright, Ginoong Jory Lois, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo.